Sinunog ng mga hinihinalang rebelde ang ilang gusali at sasakyan ng isang plantasyon ng saging sa Compostela Valley. Tinangay pa ng mga salarin ng mga baril ng mga gwardya. Dahil napapadalas daw ang pag-atake ng mga rebelde, balak na raw ngayon ng mga katutubo na gumanti. Makibalita tayo kay LJ Lindaan ng GMA Davao. Umuusok at may apoy pa ng datna ng GMA News Davao ang ilang gusali ng isang farm sa barangay Tagdanguwa, Pantukan, Compostela Valley. Ayon sa security supervisor ng farm, mahigit 50 pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army ang umatake sa kanila. Sakay raw ang mga ito ng mga motorsiklo. Armado ang mga umatake kaya wala nang magawa ang mga bantay ng farm. Sinunog ng mga salarin ang bodega, packing house, engineering shop, stock room at mess hall ng farm. Sinunog din ang mga sasakyan tulad ng van, backhoe pati na mga container van. Naa sila yung mga dalang mga container at higayon na. Ilang ikarga silang motor. Ito ilang gigamit dari pag buhos sa ilang buo man gisindihan nila. Hindi pa raw nakontento ang mga rebelde at dinisarmahan pa ang mga gwardya ng farm. 10 firearms yung nakuha nila sa mga security guards. Puro shotgun lahat. Tinatayang nasa 8.6 million pesos ang halaga ng mga ari-ariang sinira ng mga hinihinalang rebelde. Para naman makapagpatuloy sa operasyon ng farm, inilipat muna sa isa pang farm ng kumpanyang may-ari nito ang mga empleyado para roon makapagtrabaho. Hindi pa tiyak ang motibo ng mga salarin pero posibleng may kaugnayan umano ito sa pangingikil sa may-ari ng kumpanya. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang kumpanyang may-ari ng sinalakay na farm. Ayon sa ilang katutubo sa Davao del Norte, napapadalas ang pag-atake ng mga rebelde hindi lang sa Kamval kundi maging sa kanilang lugar. Kabilang sa mga sinalakay na raw ang teritoryo ng mga lumad sa bayan ng Kapalong. Kaya naman, balak ngayon ng mga katutubo na magsagawa ng pangayaw o paghihiganti. Ayon sa ilang tribal leader, inaabuso sila ng mga rebelde sa pamamagitan ng pagpapalikas sa kanila sa sarili nilang mga teritoryo. Nganong di man may masuko sa nga imbes kami pa'y taga din kami na may pabakwiton, sir. Among lugar pabiyaan na mas mga impi nga pabakwiton na may padaloon na mig Davao. Hindi na rin daw matiis ng mga tribong Ata at Langilan Manobo ang pang-aalipin ng NPA. Ginagamit daw sila sa tinatawag na communal activities tulad ng paghahatid ng bigas at pagkain para sa mga rebelde. Wala na maangay sa trabaho sa mga NPA tungkol kay wa sila maanad og komunal ang uban kay ang mga dato makapas-an naman og katong mga dato nga wala maanad og pas-an og kahoy, mga dato nga wa maanad og kabog tubig, ilahan naman ang trabaho. Hindi naman daw mapipigilan ng alkalde ng Kapalong, Davao del Norte ang balak ng paghihiganti ng mga tribo. Pero nananawagan siyang idaan na lang sa mapayapang paraan ang pagsasaayos ng gusot. Kailangan na moabot sa punto na malinaw ni among lugar dahil di po ko gusto na masamok o moabot sa punto na mahimong gera ng lugar. Ang move ng mga tribo doon is within their customary laws. Based on the traditions, but we don't tolerate any armed pangayo na sinasabi. LJ Lindaan, Nagbabalita, Pilipinas.